Hi Leo, kumusta po kayong lahat? So yan Leo, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo Leo. Okay, so tignan natin Leo, ganap sa inyo. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay. Ganap sa inyo ngayong November 2025. Diba? Ang bilis ng panahon, guys. Ilang buwan na lang. 2026 na. Okay. Leo, tignan natin ganap sa inyo ngayong November 2025. Leo. Leo. Okay. So, guys, meron tayong post. Baka ito na yung time para mag-me time. Ito na yung time para mag-focus ka naman sa sarili mo, Leo. Huwag na masyadong magpaka-stress. Or baka kaya nangyayari sa inyo yung mga bagay na ayaw mong mangyari. Baka akala mo hindi siya okay na mangyari. Parang pinipigilan mo na mangyari. Parang ganon. Kasi parang, ang dating sa akin, hindi yun yung peace of mind mo. Piling ko kung bakit siya nangyayari. Kasi para mag-focus ka na sa sarili mo. Okay? Mismong tadhana na yung gumagawa para mag-focus ka na sa sarili mo. Okay? So, basahin natin. Ayan. If you're feeling unsure about a decision, there's probably a good reason. Take your time and think it through. There's no need to rush. Allow your heart wisdom to guide you. If you feel pressure to act immediately, it's probably a sign that this isn't the right opportunity. Don't worry because more opportunities will come along and the right ones will fit like a gorgeous glove. Diba? So, hindi mo naman daw guys kailangan madaliin. Huwag ka masyadong ma-pressure. Nakikita ko guys na parang hindi ito yung energy mo. Hindi ito yung nangyayari talaga sa'yo. Ito yung nasa picture, no? Nakikita ko sa mga Leo yung stress. Nakikita ko sa mga Leo na parang hindi mo gusto yung nangyayari sa'yo ngayon, sa buhay mo ngayon. Ang sabi ko nga dito guys, hindi mo kailangan madaliin na magkaroon guys ng adjustment. Kasi, parang may nangyari dito sa mga Leo na hindi mo nakasanayan yung bagay na yon tapos nagkakaroon ng transition. Kumbaga yung attachment mo dun sa bagay, yung nakasanayan mo, parang ituloy natin to, gawin natin to. So, hindi mo kayang i-let go kasi yung bagay na yon. Pero kasi guys, mismo si Universe, ibinibigay na sa inyo kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. Pero, ayan, mag-relax ka muna, pause, parang binigyan ka ng time ni Universe, parang hinold niya lahat ng nasa paligid mo para mag-decide ka. Parang inaantay ka dito na ikaw na lang muna yung mag-decide. Parang ganon. So, yan, pahinga muna kayo guys, huwag masyadong ma-stress. And guys, kung may mga suicidal thoughts, isang tabi, no? Kumbaga, tignan nyo yung ganda ng buhay. Kasi pagdating ng araw, mawawala rin naman tayo dito. So, enjoy nyo na lang muna guys. And, ayan, try nyo guys makipag-social life. Huwag kayong ma-pressure kasi iba yung nakikita kong energy ng mga Leo. Masyadong malalim yung pinanguhugutan ng mga Leo dito. Okay, sige, tingnan pa natin. Energy ng mga Leo ngayong November. Energy ng mga Leo ngayong November. Meron tayong bow. So, ayan. Parang ito guys ay pagkakasundo, no? May nakikita ko rito na parang hindi mo kayang panindigan kung ano siguro yung binitawan mo salita para sa sarili mo. Parang napanghihinaan ng loob yung mga Leo. Okay, so Leo, nakikita ko rin dito. Parang siguro kailangan nyo magbalik loob. Sabihin na natin na hindi ka naman ganun ka maka-Diyos or religious na tao, kahit sa sarili mo na lang guys, pwede naman yan sa bahay, kahit saan lugar, pwede kang magdasal, manalangin, or part ng manifestation, kung ano yung mga gusto mong gawin, or mangyari sa buhay mo, i-manifest mo, no? Pero huwag naman guys masama, think positive lang guys, no? Tignan pa natin, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong indulgement. May nakikita ko dito, Leo, na parang may aayusin na kaso, or may suhol, no? May nakikita ko mga legal documents, may temptation, may parang manunuhol, or siguro may magte-tempt na
isali ka sa, saan ba to? Sa investment. Parang ganyan. Pero sinasabi dito na mas tanggihan mo to kasi pwedeng ikapahamak mo yan. Doon ka lang sa balanse. And Leo, wag ka din masyadong maging ano ba, parang hindi naman parang greedy, no? Na parang mag-e-expect ka dito sa bagay na to. Siguro mas magandang gawin mo dyan, mag-relax ka lang muna, Leo. Kalma mo lang yung sarili mo dito sa bagay na to, okay? Tignan pa natin, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Leo. Meron tayong hesitation, decision, confusion, and worry. Daming ano, ang daming tumatakbo sa isip mo, parang puro what if, ganito, what if, ganyan. May mga pag-aalinlangan din ako nakikita sa mga Leo. And parang may mga bagay na nangyari sa buhay ni Leo na parang, ang dating sa akin dito, hindi normal na nangyari sa buhay mo. May mga na-experience ka dito na parang, hindi naman to nangyari sa akin before, hindi naman ako ganito dati. So may mga transition nangyayari guys, no? Pag-a-adjust ang tawag dito. And nakikita ko guys, sobrang haba ng pasensya mo dito kung ano man yung na-encounter mo. Pwedeng pakikisama sa trabaho, kung ikaw naman ay nasa malayo, baka nakatira sa staff house, so marami kayo doon. Ang nakikita ko dyan, Leo, parang pakikisama din, parang hirap para sa'yo na makibagay kasi iba yung nakalakihan mo, iba yung naging personality mo, and hindi mo alam kung ano yung tamang i-act sa hindi. So, ang nangyayari guys, parang nananahimik. Tignan pa natin, Leo. So, siguro nag-a-abroad yung iba sa inyo. Baka nahirapan kang mag-adjust sa environment mo ngayon. Tignan pa natin. Leo, meron tayong fate. Coincidence, fatalism, fortune telling. Okay, so siguro natutuwa na lang din yung iba sa inyo na nakikinig sa mga tarot reader tulad namin kasi parang guidance din yung iba sa inyo, Leo. Ayan. Or baka natatempt yung iba sa inyo, no? Meron kang, ano ba, parang meron kang talent na gusto mong i-pursue, pero gusto mo ng sign. Ayan. Kung gusto mo talaga i-pursue yung bagay na yan, manghi ka ng sign. Ngayon, pag binigay yung sign, ibig sabihin para talaga sa inyo yan. Sobrang divinely, ano kayo, guided ng mga inyong mga spirit guide. Talagang ginaid kayo sa kung yung gusto nyong mangyari or gawin sa buhay nyo. So, wag kayo guys matakot na i-pursue yan. Kasi parang nag-aalinlangan yung ibang Leo dito. Kaya nga sabi rito, pause. Parang binigyan ka ng time ni universe na mag-isip kung ano talaga yung gusto mo. And inalis ka na sa nakasanayan mo. So parang kaya nalulungkot yung iba sa inyo kasi hindi ka sanay sa ganon. Nagkaroon guys ng parang detachment, no? Okay, tingnan natin anong tong bow. Ano tong bow? Meron tayong let's go out of our comfort zone. So, baka ito na yung time para umalis ka sa comfort zone mo. Baka hindi na nakakabuti sa inyo, Leo. Baka masyado ng negative. Masyado mo pinoprotektahan yung sarili mo. Kasi nandun ka lang sa comfort zone mo. Parang feeling mo, mapapahamak ka pag lumabas ka. Parang mapapahamak ka pag nagdesisyon ka. So, may parang, tawag dito, transition talaga na nangyayari dito, guys. Okay? Baka ito na yung time para umalis ka sa comfort zone mo at magsimula na ng bago. Okay? Ano tong indulgement? Indulgement. Meron tayong dopamine, dopago. So, yan guys is happiness to, no? Ito yung parang ano ba yun guys? Hormones ba to? Na nagbibigay sa atin ng kaligayahan sa katawan natin. Basta part siya ng ano ng hormones pa, tama ba? Or genes. Something like that. So, ayun, indulgement. Feeling ko yung iba sa inyo, natutuwa ka na marami kang nakukuhang project, pumapabor sa inyo si universe, pumapabor yung mga bagay-bagay. Pero nagkaroon kasi guys ng transition na parang naging matumal, no? Lalo na sa business, nagkaroon siya guys na parang naging matumal siya. And ano yung nangyari? Okay, ano yung nangyari dito? Parang nawala yung ningning ng mga Leo, parang hindi ka na naging masaya. Pero ang tinuturo kasi ni universe dito is parang maging masaya ka sa bagay na kahit hindi na yung pino-force mo. Kumbaga, binibigay sa inyo yung bagay na para sa'yo. Yung bagay na hindi mo gusto. Kasi baka yun yung makakabuti sa inyo. Nagmamatigas lang tayo na hindi para yan sa akin, pero para pala talaga sa inyo. Okay, so tignan natin ano ba tong hesitation. Ano po yung hesitation? Meron tayong don't care if you don't like me. So, ayan.
pagdating to sa love life, feeling ko, isa yun sa mga frustration mo, yung sa love life mo, hindi kayo masyado nag-uusap ng partner mo, nagkakaroon ka ng hesitation, siguro hindi ka na nire-replyan, isa yun sa nagiging blockages ng mga Leo, parang pinanindigan na nitong person mo na nagkaroon na ng ending, no? Parang, sige, panindigan na natin tong ending na to. And ikaw, wino-workout mo. Noong una kasi parang positive pa yung ibang Leo sa inyo. Wino-workout mo pa yung sarili mo, parang nag-self-love ka pa, sobrang kumpiyansa ka. Pero parang habang tumatagal, guys, parang hindi ka na natutuwa. Kasi yung pagiging kumpiyansa mo sa sarili mo, guys, naakala mo siguro, no, na parang hahabulin ka ng partner mo. Pero nararamdaman mo na talagang pinanindigan na niya. Parang napagod. Okay, tignan natin tong coincidence. Ano tong coincidence? Meron tayong I don't care to be perfect. Ayan. Okay. So, ito kasi guys, don't care na to. Parang, wala na kayong pakialam kung ano yung isipin sa inyo ng mga tao. Basta meron kang naisip sigurong enforce sa sarili mo. Parang, wala na akong pakialam kung BS ang tingin nyo sa akin. Kumbaga, nahihirapan ka sigurong i-prove yung sarili mo or patunayan yung sarili mo or ano ba? Parang nahihirapan kang ipakita kung sino ka talaga kasi yung mga nasa paligid mo guys, kinokontrol ka na parang dapat eto ka lang. Okay? Parang ano to guys hindi lang to sa family, pwedeng sa mga sa trabaho. Hindi ka naman totally guys kinokontrol, pero parang obligado kang dapat ganito lang yung gawin mo hanggang dito ka lang. Parang ganon. So, baka kasi guys, nasa isip mo lang yon. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo nang pag mo isipin yung mga taong nagpipigil sa inyo, guys. Tignan natin na itong adventure. It's okay to doubt. Ayan, no? So, guys, kung nagda-doubt ka sa circle of friends mo, siguro mas magandang iwasan mo na lang. Kung hindi na to guys, nakakabuti sa environment mo, kung hindi na siya nakakabuti sa mental health mo, kung nakakasama lang naman, no? Ialis mo na yung mga taong nakakasama sa buhay mo. Doon ka na sa mga taong nakikita yung worth mo, mga taong katulad mo. Okay? So, tingnan natin guys, pagdating sa love life mo. Message pagdating sa love life ni Leo. Jealousy. I'm very jealous. I can barely stand it. So, may someone new na hindi niya guys kayang umamin sa inyo, pero meron ditong person na nagkakagusto sa inyo, na sobrang selos na selos. Nagseselos to. Okay? Pero kung ikaw may partner, guys, ayan, pwedeng nagkakaroon ng conflict dahil sa selos. Parang hirap patunayan ng sarili mo dun sa person na yon kasi pwedeng masyado na seloso or pwede ikaw masyado kang seloso, selosa. Okay? Tignan natin yung advice para sa'yo, Leo. Meron tayong infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Diba? Ngayong November 2025, guys, bubuhos ang biyaya, no? Ang ganda ng daloy ng pera mo. Kaya, guys, ang sinasabi rito, umalis ka na sa mga negative. Umalis ka dun sa negative na circle mo. I-pursue mo yung bagay na gusto mo kasi possible na dun ka, guys, maging successful kung ipupursue mo na yung gusto mo mangyari. Hindi mo na iisipin yung sasabihin ng ibang tao na wag mong gawin yan o ipaparamdam sa inyo na dapat hindi mo yung ginagawa. Gawin mo lang guys kasi nakikita ko nandun yung swerte. No? Huwag kang matakot na gawin tong bagay na to. Kasi para talaga to sa'yo. Okay? Kung may mga pag-aalinlangan ka rin kasi pwedeng pinanghihina talaga yung loob mo eh. Ayun. So ayan, Leo, ito lang po ang inyong reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye!